Dahil napakadako na naman ang unas dito sa amin, napakadaghan na bakasi na tumunga at napakabibo talaga kapag nanguha ng bakasi at panoorin nyo hanggang dulo kung ano yung mga ginagawa namin na Ivy dito sa hunasan at nabungkag na naman namin ang mga bahaw kaya samahan nyo kami at panoorin nyo hanggang dulo. Tara to! Takot, dali! Ay, For today's video, napakaganda na ng panahon at napakaganda ng gising namin at pumunta kaagad ako dito sa ad namin dahil natapos na at nakita ko dito sa Ivy na tinistingan niya yung ad ay okay naman pala at sobrang maaliwalas talagang paningin namin dahil tapos na yung mga ginagawa namin at dahil tapos na yung ginagawa namin guys, transition na kaagad tayo, kumuha na kaagad ako ng pana dyan dahil pupunta kami ni Ivy ng dagat dahil mangunguha kami ng maba kasi at nabalitaan namin na napakalako ng hunas ngayon at sa puntong ito nagbaktas-baktas lang kami dito papunta sa floating cottage namin at ibibili na naman namin yung mga kagamitan namin dito at magsuroy-suroy kami doon sa hunasan na namin na napakadako naman talaga. At sa puntong ito, pag surusuroy namin, nakakuha na kaagad kami dito ng bakasi. At alam nyo ba guys, yung bakasi, napakasarap niyan kapag pinaksiw. At ayan nga pala yung itsura ng bakasi sa mga hindi nakakaalam. Parang haas lang yung purma niyan. At kapag napaakad ka niyan, medyo masakit-sakit rin, pero hindi naman yan laa. At ayan na nga guys, talagang napakabibo talaga manguha ng bakasi. Iwan ko ba kung bakit, talagang nalilingaw ako. At sa mga hindi nakakaalam yung mga bakasi, mga pala tumutunga kapag hindi masyadong mainit at hindi masyadong maulan. At yung nakikita nyo guys, talagang napakadaghan ng bakasi dito sa amin. Nasa buho lang yan, nagpaung-ong. At dito si Ivy, nagpaalig-alig talaga siya pagkuha ng bakasi. Naku, nakatsamba naman siya ng isang bisis. Sobrang tuwang-tuwa talaga siya. At ito na nga, sinuod na kaagad namin dyan sa sudlanan. Napakalikot naman talaga ng bakasi guys. Kailangan mo talagang ingatan yan dahil kapag nakabuhi yan, hindi mo talaga makikita yan. Napakagaling yan sumuksok sa buhangin. At ayan na nga guys, nakakuha na naman kami dito. At napakadaghan nga pala ng bakasi dito sa amin. Ang kaso nga lang talaga, talagang kailangan mong hanapin ng mabuti para hindi ka malipat. At kung nangunguta na kayo kung bakit dinudukduk ko pa rin ng kutsilyo kahit naigaan ko na ng pana. At alam nyo ba guys, kahit naigaan na ng pana yung bakasi, napakalikot pa rin yan. Napakahaba kasi ng buhay niyan. Pero kapag dinukduk mo ng kutsilyo, naku, bihid diretso yan. At sa puntong ito, nakakita rin kami ng mga saang. Pero yung priority namin dito ay bakasi talaga. At ayan na nga, nakakuha na naman ako ng isang bisis dyan. Dinukduk ko na kaagad at nagkisi-kisi na nga yung bakasi dyan at hindi na nakalihok. At siyempre, hindi lang bakasi. Kapag nakakita rin tayo ng mga bat dyan, hindi rin natin yan papasailuin. Napakasarap kasi ng bihod ng bat. At pati si Ivy, nakakuha rin ng saang. Ganito kaabunda yung mga laman dagat dito sa amin. At ayan nga guys, nakakuha na naman ako ng bakasi. At sa puntong ito guys, sinabutan tayo ng di malas dahil biglang umulan ng malakas. Napakaganda pa naman ng panahon kanina. Pero naku, ngayon biglang umulan ng malakas. Napakatugnaw talaga. Kaya naman, dinuul ko na si Ivy dahil nang indugay na lang siya. Dahil napakadali talaga tinawin ni Ivy. Naluluoy na ako sa kanya. At sa puntong ito, mabuti na lang humuyaw na yung uwan. Pero naku, alas 12 na. Kailangan na naming maniud to ni Ivy. Sabi ko sa kanya, sakto na yung kuha natin na bakasi. Tayong dalawa lang naman. Hindi naman natin na mahurot kapag dinamihan natin. Kaya naman, umuwi na kaagad kami sa floating cottage namin dahil medyo malayo pa. At sa puntong ito, hindi na kaagad kami nagpadugay-dugay. Ito nga pala lahat ng makuha namin. Medyo daghan-daghan na bakasi at meron ding makinaso na pag-ambag-ambag rin sa kagusla. At ayun nga guys, hindi ko na pinadugay-dugay yan. Papaksiwin nga pala natin yung bakasi. Inilagyan ko lang ng mga lamas dyan, yung mga basic lang ng mga pinaksiw at lagyan natin ng suka na napakasarap naman talaga sa buong mundo. Naku, hindi ka talaga magmamahay. At consequence naman si Ivy guys, hindi na rin siya nagpadugay-dugay. Naghaling na rin siya. Napakagaling naman kasi na Ivy maghaling at siya yung pinakamagaling sa tibok kalibutan. At pagkatapos na Ivy maghaling, tinakang na kaagad namin dyan. At nakalimtan nga kasi namin yung aming butane. Kaya naman ito na lang muna yung kahoy yung gagamitin namin. At sa puntong ito, naluto na nga. Kapag mapresko kasi yung mga pagkain namin dito at nakinasa namin, naku, napakadali lang talaga yan lutuin. At siyempre, pinarisan na rin natin ng sardinas. At alam nyo ba yung sardinas guys, pang ambag-ambag namin yan dahil kapag wala kaming kuha ng bakasi at makinasun, sardinas siguro yung masusudan namin dito sa floating cottage namin. Mabuti na lang nakakuha kami ng bakasi at hindi na namin na daginot yung sardinas. At kung umabot ka sa video na to guys, mag-comment ka kung kumakain ka rin ba ng bakasi dahil dito sa amin yung bakasi ay pinakamasarap sa buong kalibutan at hindi namin to ibabaylo. At ayun na nga guys, hindi ko na kaagad pinasaylo yung bakasi. At si Ivy yung saang yung pinakapaborito niya talaga. At ayun na nga, hindi niya na rin pinasaylo. Talagang hindi naginot niya na dahil sobrang gusla na kasi si Ivy. Nangurog na siya sa kagutom. At ayun na nga guys, kung nakikita niyo yung bakasi, napaksi na talaga. At napakasarap talaga ng bakasi guys, lalo na kapag isaw-saw mo sa suka na hanghang, ay naku, hindi ka talaga magmamahay dito. At bago ko tapusin yung video na to guys, gusto ko muna i-shoutout si Ma'am Raiden Labides from Ilongos Leyte. Mabuhay ka dyan ma'am, hanggat gusto mo, mag-amping ka dyan at magsima-sima ka ng mabahaw para mabubungkag na naman. At hanggang dito na lang muna siguro kami guys. At kung giganahan ka sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like and i-share yung mga video namin para mas marami pa tayong food trip. Thank you, God bless you all. Mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo.